Magandang araw, mga batang eskolar. Tanong ko sa inyo, nakapagsulat na ba kayo ng form? O nakapanood na ba kayo ng video na may teksto, larawan, at tunog? Kung oo ang sagot mo, perfect. Kung hindi pa, ayos lang. Dahil ngayong araw, sabay-sabay nating matututunan yan. Handa na ba kayo? Tara na at magsimula! Sa araling ito, matututunan ninyo na ano ang tekstong impormatibo, paano ginagamit ang request form, ano ang multimedia at mga elemento nito, ano ang focus ng pandiwa, direksyonal, at paano magbigay ng konklusyon. At higit sa lahat, paggamit ng angkop na salita na may paggalang. Bago tayo magpatuloy, makinig muna tayo sa isang tula. Respeto sa iba, ni Andelaine R. Tahanlangit. Ang mga Pilipino'y maraming katangi ang taglay. Isa na nga rito ay ang pagiging magalang, sapagkat walang pinipiling kasarian. Ang paggalang sa kapwa ay pantay-pantay. Kaya't sa lahat ng pagkakataon, maging sa anumang sitwasyon, paggamit ng po at opo'y palaging mayroon. Sa pakikipag-usap ay hindi nalilimutan iyon. Sa pag-uutos at pagsali sa usapan, sa paghingi ng paumanhin at pamamaalam, kaya't lagi nating pakatatandaan ang angkop na mga salitang tanda ng paggalang. Masasalamin din dito ang kahalagahan ng pasasalamat sa lahat ng biyayang ating natatanggap dahil sa ating pag-ibig na wagas, tanda ng kabutihang taglay nating lahat. Mga bata, napansin ba ninyo? Ang tula ay gumamit ng angkop na salita tulad ng po, opo, at pasasalamat. Tandaan, mahalaga ang tono at damdamin sa pagsasalita at pagsulat. Ipinapakita nito ang paggalang sa kapwa. Kapag nakikipag-usap kayo sa guro o nakatatanda, anong salita ang ginagamit ninyo? Ngayon naman, punta tayo sa tekstong impormatibo. Ano ito? Nagbibigay ng totoong impormasyon, sumasagot sa tanong na ano, sino, saan, kailan, at paano. Ang request form naman ay isang uri ng formularyo na may pangalan, petsa, at hinihiling na impormasyon. Halimbawa, kapag hihingi ka ng sertipiko, ID, o records, request form ang ginagamit. Kaya mahalaga na malinaw at magalang ang mga salitang isinusulat. Makinig naman tayo sa isang kwentong kababalaghan. Ingay sa bubong, ni Andelaine R. Tahanlangit. Sa isang liblib na nayon, napadpad ang pamilya Ortiz. Galing sila sa malayong lalawigan at naisipang lumipat ng ibang lugar. 4 ang anak ng mag-asawang Carlo at Celia, sina Domeng, Ben, Katya at Susie. 8 buwang buntis si Celia sa panlimang anak nila ni Carlo. Isang gabi habang mahimbing na natutulog ang mag-anak, naalimpungatan si Celia nang may marinig siya sa bandang bubungan nila na parang mga pakpak na pumapagaspas. Dali-dali niyang ginising si Carlo. "Carlo! Carlo! Gumising ka dali! Parang may kung ano sa ibabaw ng bubong natin!" Gising ni Celia kay Carlo. Pupungas-pungas pang bumangon si Carlo at pinakinggan ang ingay. Takot na takot ang mag-asawa at hindi na muna ginising ang mga anak na mahimbing ang pagkakatulog. Nagsindi ng kandila si Celia sa altar at nagdasal silang mag-asawa ng taimtim at napagdesisyonang huwag lumabas ng bahay. Unti-unti namang humina ang ingay hanggang sa tumahimik ng muli ang paligid.
hindi na nakatulog muli ang mag-asawa hanggang mag-umaga. Kinabukasan ay nagtanong sa mga kapitbahay ang mag-asawa kung mayroon din ba silang narinig na ingay kagabi. Nako, bago kasi kayo rito sa lugar namin, kaya hindi ninyo alam ang usap-usapan dito. Sagot ng napagtanungan nilang si Aling Mameng. Ano po bang mayroon dito sa lugar ninyo? Natatakot po ako sa isang buwan ay kabuwanan ko na. Nahihintakutang turan ni Celia. Ayon sa ilang mga nakakita, isang taong may malalaking pakpak, mahahaba ang mga kuko, may matutulis na pangil, at pulang-pula ang dalawang mata ang siyang lumilikha ng ingay tuwing gabi. At ang pinupuntirya ay ang mga bago dito sa lugar, lalo't higit ang mga buntis. Kwento ni Aling Mameng. Labis na takot ang namayani sa dibdib ng mag-asawang Caryo at Celia. Matapos magpasalamat kay Aling Mameng, ay nagmamadali silang umuwi at naghanda para sa pagsalakay muli ng nasabing nilalang. Mga bata, tanong, ano ang narinig nila sa bubong? Totoo kaya ang ganoong nilalang? Ang kwento ay halimbawa ng tekstong naratibo, pero pagkatapos nating magbasa, maaari tayong magbigay ng konklusyon o sariling pasya. Ngayon naman, pag-usapan natin ang multimedia. Ang multimedia ay pagsasama-sama ng teksto, tunog, video, animasyon at interaktibong elemento. Halimbawa, isang YouTube video tulad nito, may salita, tunog at larawan. Kaya kapag bumuo kayo ng pahayag sa multimedia, dapat malinaw, angkop at kaaya-aya. Punta naman tayo sa focus ng pandiwa, direksyonal. Ano ito? Ipinapakita kung saan o kanino patungo ang kilos. Sumasagot sa tanong, tungo saan? Tungo kanino? Halimbawa, pinasyalan namin ang Luneta Park. Pinuntahan ng pamilya ang Baguio. Ginagamitan ng hulaping, an, han, in, at hin. At syempre, hindi mawawala ang konklusyon. Ano ang konklusyon? Buod ng iyong natutuhan, huling pahayag ng iyong ideya o opinyon. Halimbawa, sa kabuuan, natutuhan ko na mahalagang gumamit ng angkop na salita at wastong pandiwa upang maging malinaw at magalang ang pagpapahayag. Bago tayo magpaalam, tandaan ninyo, maging magalang sa salita, maging malinaw sa pagsulat, at maging responsable sa paggamit ng multimedia. Kung may natutuhan ka today, like, subscribe, i-click ang bell. Ako po si Teacher Waven ng Study Buddy PH hanggang sa susunod nating aralin. Paalam mga bata!